Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, Broken News Public Profile. To. Nabunutan daw ng tinik si Lacson sa pagkakatanggal bilang chair ng Blue Ribbon Committee. Kahit nasa 3 hearing lang ang nasagawa ni Lacson sa flood control probe sa Senado, gumaan daw ang pakiramdam nito nung natanggal siya bilang chair ng Blue Ribbon as if may hearing siya araw-araw. Simula September 25 to May 2026, 3 hearing lang ang napamunuan ni Ping Lacson. 3 lang ba? Sandali i-review ko nga. Palagay ko hindi More than 3 naman. Naka-4 o 5. Kasi yung kay Gutesa, ang alam ko ito, yung nung nag-appear na si Gutesa, I think pangalawa ba o pangatlo? Tapos, hindi nga, parang 3 lang. May nauna. Tapos, sumunod kaagad, another hearing, surprise witness. Hindi niya inaakala na itong si Senator Marcoleta may baon na surprise witness, yun na pala si Gutesa. So, yun, magkasunod yun. Nung lumabas na si Gutesa, yun na, nag-iba na ang ihip ng hangin ng kanyang Blue Ribbon Committee. Nung una, maganda pa naman. Sunod-sunod yun eh. Yun, dalawa na yun. Dahil kay Gutesa, biglang nag-resign. Ano ba yan? Nagtampo, whatsoever. Nag-resign. Mamaya bumalik. And then, nung bumalik na siya, ayun, may maalala ko na hearing niya, yung pasabog, sabi niya. May 2 testigo na magdidiin kay Martin Romualdez sa kanyang mga ari-arian. Ayun pala, yung testigo niya, yung nakatakip ng mukha, nakasalamin na halos hindi mo makilala. Tapos siya mismo, inamin niya na mahina daw ang pasabog ng 2 niyang testigo. Tama pala, 3 beses lang siyang nabunutan daw ng tinik. I don't know kung maniwala kayo. Ako, halos wala na akong paniwalaang statement ni Senator Lacson. Binabantayan ko yung mga post niya ngayon sa kanyang official Facebook page. Nako, ang daming tumatawa, ang daming nagko-comment negative sa kanya. Kaya, kung mga controversial post yung kanyang ino-off niya yung comment section, hindi ka pwedeng mag-comment. Kung ordinary post lang naman, ayun, pwede kang mag-comment. Takot siya na makabasa ng mga mabibigat na komento ng mga netizen sa kanyang official Facebook page. Okay, tignan natin dito ang nag-react 6,700 ang nag-react. 6,300 ang tumatawa. 321 lang ang nag-like o naniniwala sa kanya. So, makikita mo halos 90 ilang percent ito? 98% tinatawanan lang siya. Ganyan kalala ang perception ng taong bayan ngayon sa kanya. Robilisa Salonga, ha 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 ha. Say pa, gaping yan, wala ka nang ginawa. Wendell, hindi lang tinik ang nabunot, pati pangil at sungay. Emoji Stone, napagod po siya, witness nila kasi siya na ng spokesperson, siya pang sumasagot. Yes. Yung 2 niyang testigo, nung tinatanong ni Senator Marcoleta, nako, nung medyo mabuking na siya nang sumagot. Sabi ko, wala talaga ito. Palpak. Ano pa? Dan Montano, hindi pa tapos si Marcoleta sa maleta. Yan. Humanda kayo ngayon. Ipapatawag na yung Brave 18 Marines.
Leomor Launab, nabunutan ng tinik kasi panay takip. Ano bang sabi ni Congressman Edgar Erese? Idol! Sabi niya kay Lacson. Ano ba, kasama ka rin ba sa cover up? Eh bakit hindi ipatawag yung mga importanteng testigo? Very, very glaring yung pagtatakip. Tapos sinasabi niya, hindi, wala kaming selective investigation, wala kaming tinatakpan. Anong wala? Bakit hindi patawag yung Brave 80 Marines? Bakit hindi patawag yung maglolo na Bersamin, yung Secretary Pangandaman? Ang dami niyang dapat patawag na hindi naman niya pinapatawag. O ngayon, nabunutan daw ng tinik. Ano ba yan? Oh, Bong Ascares, nawala na kasi ang pressure sa kanya ni Tambaloslos. At siyempre, nakapaldo na siya ng malita na wala na ang pressure. So, isa sa mga hinahangaan ko na PME graduate at government official, itong si Lacson. Noong election ng 2022, presidential election, nung nandyan ay mga kandidato, dalawang pinagpipilian ko. Of course, una, Marcos. Kaya lang, dahil may disqualification case si BBM, sabi ko, kung ma-disqualify nila si BBM, Lacson ako. Dahil tingin ko sa kanya is talagang matino, as in. Meron mo yan, nilalabanan niya yung mga pork barrel nung una. Kapuri-puri yun. Nilabanan niya ang Arroyo administration, yung mga kapalpakan ng Arroyo administration. Kaya na-issuehan siya ng warrant of arrest. Kaya lang nagtago siya. And then, pag alis ng Arroyo administration, bumalik siya, yun. So, ang daming bumibilib dito kay Lacson nung una. At sayang, yung naipundar niyang magandang imahe, naglaho ng bigla ng dahil sa, I don't know, siya lang ang makakasagot niyan. Sayang na sayang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Balay sa natabangan ng Bugero. Sumuna ni Chora sa buslot sa iyang atop. Kita gid nato nga buslot na gid ang iyang mga atop. So kining diri gani dapat isumpay lang. Kon buslot na gyapon. So mga dagko na gid ang buslot sa iyang atop. So karon mag-atop na ni sa gitagaan sa gihatag na mga heroes mapulian na ni karon iyang atop nga buslot na gid kaayo. Ug karon mao na ni ang hero nga among gihatag nga iatop nila karon.
salamat sa Ginoo kay sa mga nagtabang sa mga tao. Daghang gyud salamat. Nga nag-atop na mo. Nakaatop na gid mi og maayo nga sen kay among sen daw gyud kaayo. So karon nindot na gyud nga tan-awon. Tanawa karon na Human na gyud sa pag-atop.